Naranasan ninyo na ba na wala kayong plano pero magsiswimming pa rin kayo? Kami oo. Literal na hindi kami nagpa-reserve ng mga resort basta nag-DIY kami. Go with the flow lang. At yun nga yung nangyari. Kaso kung saan naman kami napadpad. Sinabi ko kay mama, "Ma, may nakita ako, mga 30 minutes ang layo." Pero hindi lang 30 minutes. So, nagtiwala ako sa mga picture at mukhang totoo naman. Until hindi lang 30 minutes ang tinanggal namin. Habang tumatagal, ang dinadaanan namin ay zigzag sa tabing dagat hanggang kalagpas na dun sa mismong bayan. May mga resort na malapit na nga kaming nadadaanan pero hindi kami nahinto. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbiyahe namin. Sabi nga ni mama, pwede na dyan sa malapit na resort. By the way, itong bundok sa kabilang isla ay parang familiar sa akin. Something na napanaginipan ko na. Ano kayang pangalan ng isla na yan? Ito yung hindi mo pwede matulugan kapag dumaan ka dito. See? Sometimes, the best adventures start outside your comfort zone. Like us, nag-explore lang kami sa hindi namin alam. Malapit na kami sa location at sakto na fiesta sa lugar, but hindi kami makapasok sa resort. Why? Hindi kami makapasok dahil sa liit na eskinita at hindi magkakasya ang sasakyan namin. Wala kaming ibang choice kundi maghanap ng ibang resort. Ayun no, papasok. Doon nga, butulos tayo. Hanap ng baby ko sa'yo, wala akong papasukan doon eh. Tingnan mo, paano kayo Alamesa na lang tayo. Ha? Ako naman ay naghanap ulit sa Google at yung nahanap ko ay pabalik ang way. Medyo malapit siya. Medyo nawawala ng pag-asa kung meron pa kaming mahahanap. Gumagabi na at konting oras na lang ang natitira. Uuwi pa kaming malungkot sa bahay namin. Siyempre hindi tayo papayag na hanggang drawing lang ang swimming. Kulayan din natin yan. Buti na lang yung nahanap ni mama na resort ay mura at maganda pa. Saka pinayagan kami na hindi overnight. Na-realize ko na kahit hindi planado ang lahat ay marami kang madidiscover ng mga lugar. Basta magtiwala kayo sa isa't isa at makakarating at matutuloy din ang swimming. Guys, muntika na akong sumuko sa aking mga nahahanap. But ito yung naging way na kung paano namin gagawa ng solutions yung mga ganitong sitwasyon. Matutong makinig din at maghanap. Muntika na kami magsettle sa kubo na overnight na hindi rin namin ako sunadahan. Thank you talaga kay mama. Siya ang aming driver at sponsor sa gala namin. Alam nyo guys, na-appreciate ko talaga yung mga ganitong moments kasi sobrang bihira lang kami magsama sa mga ganitong adventure. Tapos, nakakapigil hininga talaga yung mga view na nakikita namin na bihira namin makita sa Sudan. After ng kasiyahan, ay ito na ang katotohanan na kailangan naming umuwi kasi hindi kami overnight. Di nga kami dumaan sa bayan para umiwas ng traffic, pero dumaan naman kami sa madilim na sigsag dito sa Batangas. Buong biyahe ko, kinakausap si mama. Sinasabi ko na kung saan yung lilikuan o saan may kurbada. Hindi talaga kami natulog ng biyahe. Kinakabahan nga sila lola sa likod. As in sobrang lilim dito sa daan at ang tindi ng mga paliko-liko. Mahaba-haba din yung sigsag dito sa bundok. Alam nyo, sa likod ng utak ko, iniisip ko kung sasama pa kaya sila if mag-aaya ulit kami dito sa Batangas. Kung saan-saan talaga kami nakakarating.